May mga pag-ibig na ipinilit ng tadhana, hindi dahil gusto mo kundi dahil kailangan mong matutunan po ano ang tunay na pagmamahal. Isang babae na walang laban at isang lalaking sugatan ng nakaraan. Sa pagitan ng galit, sakit at lihim na pag-ibig, mabubuo ang isang kwentong hindi nila inaasahan. Sa simbahan ng San Agustin, 2 taong pareho walang ngiti ang nakatayo sa harap ng altar. Si Jake Sarmiento, ang tanging anak ng isang kilalang negosyante, at si Nika Ocampo, ang simpleng babaeng napilitang tanggapin ng kasunduang ito. Habang binibigkas ang pare ang mga panata ng kasal, walang ibang naririnig si Nika kundi ang tibok ng sarili niyang puso. Hindi dahil sa saya, kundi sa takot. Jake Sarmiento, tinatanggap mo ba si Nika Ocampo bilang iyong asawa? Sa hirap at ginhawa? Tahimik si Jake. Saglit siyang tumingin sa ama niyang nakaupo sa unahan bago bumaling kay Nika. Ang mga mata nito'y malamig, parang walang buhay. Mahina, halos pabulo. Oo. Isa lang ang salitang yon pero parang sampal sa puso ni Nika. Nang siya naman ang tanungin, pilit niyang pinigilan ang luha. Ikaw, Nika, tinatanggap mo ba si Jake Sarmiento bilang iyong asawa? Opo. At sa harap ng Diyos sa mga taong nanonood at ng kanilang mga pamilyang uhaw sa negosyo at impluwensya, pinagtali sila ng kasunduang walang halong pag-ibig. Pwede bang huwag kang umiyak? Nakakairita. Pasensya na. Hindi ko naman sinasadya. Exactly, hindi mo sinasadya. Pero nandito tayo ngayon sa kasal na ayaw ko. Bawat salitang binitawan ni Chinik ay parang tinik na tumutusok sa puso niya. Pero kahit ganon, pinili ni Nika na manahimik. Wala rin naman siyang laban, anak lang siya ng dating business partner ng pamilya, Sarmiento. Ang kasunduang ito ang tanging paraan para maisalba ang kumpanyang muntik ng malugi. At siya ang naging kabayaran. Ang laki ng bahay. Sanay ka na siguro sa ganitong lugar, no? Gold digger ka naman, di ba? Napatigil si Nika. Hindi ako gold digger, Jake. Right, kaya ka pinilit ng tatay mo na pakasalan ako para sa pag-ibig. Tumawa ng mapait si Jake. Don't bully yourself, Nika. You're just another deal to them. Tinalikuran siya ni Jake at tuloy-tuloy na pumasok sa kwarto. Naiwan siyang mag-isa sa malawak na sala, isang bagong asawa pero para siyang bisita sa sariling tahanan. Lumipas ang mga araw pero ganun pa rin. Walang bati, walang ngiti, walang kahit anong senyalis ng asawa sa isang tahanan. Magkasama man sila sa iisang bubong parang dalawang estranghero lang na nagkukunwaring may ugnayan. Isang gabing hindi na nakatiis si Nika. Jake, alam kong ayaw mo sa akin. Pero pwede ba? Kahit konting respeto lang. Respeto? You think you earned that? You think just because you were my ring, you deserve my respect? Napalakas ang boses ni Jake. You ruined my life, Nika. Lumaluhang mahina si Nika. Hindi ko ginusto to, Jake. Tamalikod si Jake. Pinunasan ang mukha. Kita sa mga mata niya ang galit pero sa ilalim noon, may lungkot na hindi niya maipaliwanag. Kinuha ni Nika ang basong may tubig. Inilapag sa harap niya. Uminom ka muna. Lasing ka na. Baka mapaano ka pa. Umiling si Jake. Huwag mo kong alalahanin. Hindi ko kailangan ng awa mo. Pero bago siya tuluyang makapasok sa kwarto, muntik na siyang matumba. Agad siyang sinalo ni Nika. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. Tahimik, mabagal ang oras. At doon sa unang pagkakataon, nakaramdam si Jake ng kakaibang bagay.
Hindi niya alam kung inis o awa o takot na baka unti-unti siyang madala sa kabaitan ng babaeng iyon. Kinabukasan maaga pa lang ay nagluto na si Nika ng almusal. Simple lang, garlic rice, itlog at kape. Paglabas ni Jake sa dining area, iniwasan pa rin niya ito. Pero napansin niyang may mainit na kape sa tapat ng upuan niya. Breakfast in hell, ha? Ngumiti si Nika. At least may kape, di ba? Hindi niya sinagot pero nakita ni Nika na kinuha ni Jake ang tasa. Minsan maliit lang ang pagbabago pero sapat na yon para magkaroon ng pag-asa. Clarice, I'm fine. Don't worry about me. Sagot ni Jake sa kabilang telepono. Tumigil si Nika sa paglalakad nang marinig ang pangalan na yon. Clarice, ang babaeng alam niyang tunay na mahal ni Jake. Pagkatapos ng tawag, napansin niya si Jake. Pasensya na, hindi ko naman sinasadya. Next time, kumatok ka muna bago ka pumasok. Naiirita ako sa mga taong mapakailam. Lumapit at marahas ang tono ni Jake. Huwag mo nang uulitin, Nika. Don't pretend you care. At sa sandaling yon, muling nabasat ang puso ni Nika. Pero kahit nasasaktan, pinilit niyang ngumiti. Kasi sa puso niya, alam niya, kahit pilit may pag-asa at isang araw, baka matutong magmahal si Jake. Lumipas ang ilang linggo simula ng ikasal si Jake Sarmiento at Nika Ocampo, ngunit sa kabila ng magarang bahay, mga mamahaling kagamitan at apelyidong Sarmiento na ngayon ni Nika, pakaramdam niya isa siyang dayuhang walang karapatang magmahal. Araw-araw tahimik siyang gumigising bago sumikat ang araw. Siya ang naghahanda ng almusal, naglilinis at tahimik na naghihintay sa hapang. Ngunit si Jake, laging abala, laging malamig at tila wala siyang kasamang asawa sa bahay. Coffee? Oo, saglit lang. Hindi man siya pinapansin ni Jake, sanay na si Nika. Alam niyang sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalayo ang pagitan nilang dalawa. Ngunit isang umaga, may kakaibang nangyari. Habang nagmamadaling lumabas si Jake, bigla siyang natula sa sahig ng pasanan tubig. Agad itong sinalo ni Nika, hawak-hawak ang braso nito, halos matumba silang dalawa. What the watch, where you going? Sorry, hindi ko napansin na may natapon pala dito. Mainit ang hangin sa pagitan nila. Halos magtikit ang mukha nila at ilang segundong nagtagpo ang kanilang mga mata. Doon tila huminto ang oras. Ngunit agad ting umiwas si Jake. Next time, just stay out of my way. Matapos diyang bumalik muli ang katahimikan. Ngunit sa loob ni Nika, may kakaibang kilig at sakit na sabay na umuusbong. Bakit pa kahit sinasaktan niya ako sa salita, hindi ko pa rin siya kaya kumuhian? Habang umuulan, narinig ni Nika ang pangpukas ng gate. Si Jake, lasing. Amoy alak at bakas ang lungkot sa mga mata nito. Di mo ba ako tatanungin kung saan ako galing? Di ko naman karapatan, Jake. Exactly, hindi mo karapatan. Pero alam mo kung sino may karapatan? Si Clarice. Siya dapat ang nandito, hindi ikaw. Bawat salitang yon ay parang martinting tumatama sa puso ni Nika. Pero pinilit niyang manatiling kalmado. Tumapit siya, nilalayan ito papunta sa sopa. Sige na, magpahinga ka muna. Lasing ka na. Bakit mo ginagawa to, ha, Nika? Gusto mo bang maawa ako sa'yo? Gusto mong mahalin kita? Bahagyang napalo si Nika. Hindi ko hinihingi ang pagmamahal mo, Jake. Ginagawa ko lang to kasi asawa mo ko kahit ayaw mo. Tumigil si Jake. Kinitigan niya si Nika at sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. May galit, may guilt at may kung anong init ang pupapalot sa kanya. Ngunit bago pa siya makasagot, hinila siya ng antok at tuluyang nakatulog sa balikat ni Nika. Tahimik lang si Nika. Hawak-hawak ang kamay niya habang
binubulong sa sarili. Darating din siguro ang araw na mapapansin mo rin ako. Kinabukasan, paggising ni Jake, hindi niya alam kung bakit nasa kwarto siya. At sa gilid ng kamo, may tray ng pagkain at isang maliit na note. Good morning. Don't skip breakfast, please. Sandaling natigilan si Jake. Hindi siya sanay na may nag-aalala sa kanya. Pero imbes na mainis, naharamdam siya ng kakaibang tahimik na init sa dibdib. Umulong sa sarili si Jake. She's weird, but kind. Habang nagtatrabaho sa laptop, lumapit si Nika at dala ang juice. Pwede kong ilagay ito dito? Whatever. Salamat. Walang sagot si Jake pero napansin ni Nika na hindi na siya tinatarayan gaya ng dati. Minsan simpleng whatever lang mula kay Jake ay sapat ng dahilan para mapangiti siya buong araw. Isang gabi narinig ni Nika si Jake sa beranda. Nag-uusap sa telepono, ang boss nito pababa may harong lungkot. Clarice, I thought we were okay. Why are you leaving again? Fine, do whatever you want. Napahawak si Nika sa dibdib niya. Tandaan niya ang kirot, hindi dahil kay Clarice kundi dahil sa paraan ng pagkasabi ni Jake. Parang nagmamakaawa. Pagbalik nito sa loob at kunwari siyang nag-aayos ng mesa. Gising ka pa? Oo, hindi pa ako inaantok. Natahimik sandali si Jake. Clarice, she's leaving for good. I'm sorry to hear that. Sorry? Wala kang dapat ika-sorry. You should be happy, right? Wala ka ng karibal. Hindi ganun, Jake. Hindi ako masaya sa sakit ng iba. Alam kong mahal mo siya. At okay lang. Tumigil si Jake sa kanya, sa mga mata ni Nika. Nakita niya kababaang loob ang kabaitan na matalong niyang hindi nakikita kahit kanino. Hindi niya alam kung bakit pero sa gabing yon, unang beses siyang nagpasalamat. Thanks, Nika. Isang simpleng thanks pero para kay Nika, iyon ay sapat ng dahilan para maniwalang may pag-asa pa silang dalawa. At sa loob ng bahay na dati ay malamig at puno ng galit, unti-unting nagkaroon ng init. Hindi pa man pag-ibig ko at simula ng isang tanda, hindi nila inaasahan. Nialam ni Jake na sa bawat pag-aalaga ni Nika, isa-isa niyang binubura ang mga patira sa puso niya. At hindi rin alam ni Nika na sa likod ng malamig na panlabas ni Jake, may lalaking unti-unting natututong humanga sa kanya. Minsan ang tadhana may kakaibang paraan ng pagbibigay ng leksyon at para kay Jake Sarmiento isang iglap na ang kailangan. Isang iglap para maintindihan kung gaano niya kasakit na gawa ang isang babaeng walang ibang kasalanan kundi ang mahalin siya ng totoo. Ang gulong ng kotse ay mahampas sa basang kalsada. Hawak ng Jake ang manibela, mahigpit, galit, lasing na emosyon at alak. Hindi niya na matiis ang mga salitang paulit-ulit na umiikot sa isip niya. She said she loves me, pero siya pa ang may lakas ng loob na sabihin na ayaw na niyang manatili. Sino ba siya para iwan ako? Katatapos lang niyang mag-away ni Nika. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa problema, kundi dahil sa puso. Hindi na kinaya ni Nika ang palit-ulit na malamig na trato. Ang mga salitang tila kutsiling tumatama sa kanya araw-araw. Ngayon habang sinasalo ng ulan ang bawat patak ng luha niya, doon siya sa silid nilang mag-asawa. Yakap ang unan, tahimik na umiiyak. Hindi ko na kaya, Jake. Hindi ako manika na pwede mo pagalitan kapag hindi mo gusto ang araw mo. Ngunit hindi niya alam sa labas ng bahay. Habang binabagtas ni Jake ang madulas sa daan pa uwi, isang malakas na kidlat ang sumabog sa langit. At sa isang iglap, isang truck ang bumangga sa gilid ng kotse niya. Isang malakas na kalabog, isang sumisigaw na preno at pagkatapos katahimikan. Pangwalit na mga mata ni Jake, pati ang lahat, puting kisame, puting kortina, puting ilaw, at sa tabi ng kama, naroon si Nika.
Pagod, puyat, pero gising pa rin. Hawak ang kamay niya. Jake, gising ka na. Thanks God. Nasaan si Clarice? Clarice, ang babaeng tunay na minahal ni Jake. Ang dahilan kung bakit siya naging bunag sa pamamahal ni Nika. Tahimik lang si Nika. Alam niyang hindi siya ang unang naisip ni Jake pagkagising, pero pilit niyang pinipigilan ang luhang gustong tumulo. Wala na siya, Jake. Umalis na. Nagugulahan si Jake. Anong ibig mong sabihin? Iniwan ka niya. Noon na naman niyang hindi ka na makalakad agad. Hindi siya bumalik. Parang bumagsak ang mundo ni Jake sandaling yon. Ang babaeng inakala niyang hindi siya iiwan, ang babaeng sinakripisyo niya ang lahat para sa kanya, ay siyang unang tumakbo palayo noong siya ang nangailangan. Tahimik lang si Nika. Hindi niya sinabing ilang gabi siyang nagpantay. Hindi niya sinabing siya ang nagpalit ng benda. At siya rin ang nakikiusap sa doktor na huwag pa rin mawala ng pag-asa. Bakit nandito ka? Pwede ka namang umalis, diba? Malanding pero may sakit sa tono ni Nika. Dahil asawa pa rin kita, Jake. At kahit minsan mong sinabi na hindi mo ko minahal, hindi ibig sabihin titigil na ako sa pag-aalaga sa'yo. At doon nagsimulang mabasag ang pantin sa puso ni Jake. Hindi niya maintindihan bakit kahit binastos niya, sinaktan niya, si Nika pa rin ang unang nag-aalala, ang unang nagdasal at ang huling nanatili. Bakit mo ka tinutulungan, Nika? Hindi mo naman kailangang gawin to. Hindi ko kailangang gawin pero gusto ko. Hindi dahil sa utang, hindi dahil sa kasal, kundi dahil mahal kita. Kahit ayaw mong paniwalaan pa. Nasa unang pagkakataon, naramdaman ni Jake ang insensitive na matagal ng malamig. Bumigat ang lalamunan niya. Hindi siya makasagot. Tahimik lang siyang nakatingin kay Nika habang pinupunasan ito ang pawis sa noon niya. Noong mga sumunod na araw habang ginagawa si Jake, si Nika ang naging sandigan niya. Hindi dahil sa awa kundi dahil sa pangmamahal na hindi humihingi ng kapalit. At sa bawat pagdaan ng araw, unti-unting nagbago ang tingin ni Jake. Ang babaeng dati iniwasan niya, ngayon ang dahilan ng kanyang pagkanin. Pagkatapos ng aksidente, nagbago ang lahat sa bahay ng mga Sarmiento. Ang nating malamig na mga pader ay tila nagkaroon ng kulay. Ang mga bawat umaga, magkakaibang katahimikan na hindi na masakit, kundi payapa. Si Nika na dati sanay na sa sigaw ni Jake, ngayon ay nakikita na niyang nakangiti. Hindi man madalas pero sapat na para patunayan na nagbabago siya. Good morning. Kape mo yan? 2 sugars just like before? Hindi ko naman sinabi na gusto ko ng 2 sugar. Alam ko pero napansin ko pang bitter ang mood mo, mas gusto mo ng matamis. Umati si Jake. Hindi siya sanay. Ang babaeng dating tinitingnan niya bilang sagabal ngayon ay tila siya na ang sentro ng umaga niya. Ang tagal kong hindi napansin yan. Ang alin? Na ang galing mo palang magbasa ng mood ng tao. Nagkatinginin sila. Walang salita pero puno lang di maipaliwanag ng damin. 1 segundo lang pero tila humaba ang oras. Hanggang sa pumaling si Nika, pilit tinatakpan ang mabilis sa tibok ng puso niya. Araw-araw dumadaan sila sa routine physical therapy, paglakad, tawan at minsan mga kwentong wala namang saysay pero masarap pakinggan. At sa bawat araw parang unti-unti ring gumagaling ang puso ni Jake. Kung wala ka, baka sumuko na ako. Hindi mo naman kailangan sabihin yan. Pero gusto kang sabihin. Nika, thank you. Simple lang salitang yon pero para kay Nika sapat na para pangitiin siya habang pinagmamasdan si Jake. Sapat na para mas tumibay ang desisyon niya. Nakapagtuluyan na kumaring si Jake, aalis siya. Lumapit sa kanya si Jake, nakatayo na ng halos walang saklay. Ang ganda ng gabi, no? Nakatingin sa lang si Nika. Matagal ko nang hindi napapansin yan.
Lagi ka kasing abala kakaisip sa iba. Minsan, isipan mo rin ang sarili mo. Mahina, may halong lungkot para kay Nika. Baka huli na, Jake. May mga bagay kasing hindi na natin pwedeng ayusin. Naguguluhan si Jake sa mga sinabi ni Nika. Anong ibig mo sabihin? Tumalikod si Nika at pilit ngumiti. Wala. Sabi ko lang minsan kailangan natin tanggapin na may mga bagay na hindi na natin kontrolado. Hindi na nagsalita si Jake pero random niya may tinatago si Nika. At sa mga sumunod na araw, mas naging malambing siya. Parang natatakot siyang mawala ito. Paano kung simulan na natin ulit? Tayo hindi bilang mag-asawa sa papel kundi bilang tayo. Nagulat si Nika. Nanginginig ang boses. Jake. Lumapit si Jake kahawak ang kamay niya. Hindi ko alam kung kailan nagsimula to pero simula noong nagising ako sa ospital. Ikaw na lagi kong nakakita. Ikaw ang dahilan kung bakit gusto kong kumaling. And maybe this time, gusto kong ayusin kung anumang sinira ko noon. Hindi alam ni Nika kung iiyak na siya o ngingiti. Matagal niyang hinintay ang sandaling yon. Ang marinig muli sa mismong bibig ni Jake na mahalaga siya. Pero alam niyang hindi siya pwedeng manatili. May sulat na siyang nakahanda sa drawer at tiket ng bus patungong probinsya sa susunod na araw. Mahinang nangingiti habang umiiyak si Nika. Jake, salamat ha. Pero baka huli na rin. Anong huli, Nika? Mukhang dito rin. Lumapit si Nika at hinawakan ang mukha niya. Wala kang kasalanan. Pero kailangan ko munang hanapin ulit ang sarili ko. Nung di ka na nawala dahil sa sobrang pagmamahal sa'yo. At doon tumulo na ang luha ni Nika. Yumakap si Jake mahigpit ayon ng pitawan pero alam niyang may totoo sa mga salitang pinitawan nito. Hindi mo pwedeng mahalin ng buo ang iba kung wakas pa rin ang sarili mong puso. At habang natutulog si Jake, kinagabihan, iniwan ni Nika ang sulat sa tabi ng kama. Isang sulat ng pasasalamat, ng pag-ibig at ng pagmamahal. Jake, salamat dahil minahal mo ako sa uli. Pero sa ngayon, kailangan kong piliin ang sarili ko. Kung para tayo, babalik ako sa tamang oras at panahon. At habang sumisikat ang araw kinabukasan, wala na si Nika. Isang bakanting upuan, isang malamig na tasa ng kape, at isang lalaking muling natutong magmahal. Pero ngayon naman, siya na ang iniwan. Naglipas sa mga araw naging linggo at ang linggo naging buwan. Ngunit sa puso ni Jake Sarmiento parang huminti ang oras nung umalis si Nika. Ang bahay na dati puno ng ingay ng mga pinggan, tawan at mga maliliit na lambingan, ngayon ay puro katahimikan na lang. Kahit anong gawin niya, wala na bumambati ng good morning. Wala na nag-aabot ng kape tuwing umaga. Sinubukan niya magtrabaho muli, tumayo sa sarili at muling bumalik sa normal. Pero sa bawat sulok ng bahay, si Nika pa rin ang nakikita niya. Kung para tayo, babalik ako sa tamang oras. Bawat salitang yon parang pangako na nakasulat sa hangin na pwede at palaging naaalala ni Jake. Hindi niya alam kung kailan o kung babalik pa nga ba talaga si Nika. Pero araw-araw, umaasa siya. Isang taon na ang lumipas, si Jake ngayon ay muling nakakalakad ng maayos. Mas mahinahon na, mas totoo. Ngunit sa likod ng lahat ng pagbabago, may isang kakulangan. Si Nika. Habang nakaupo siya sa cafe na dati nilang tambayan, isang pamilyar na tawa ang narinig niya mula sa pinto. Isang tilit na kahit anong tagal ay hindi niya nakakalimutan. Nika? At doon niya ito nakita. Simple, maganda pa rin at may matang kasing lalim ng dati. Pero iba na siya ngayon. Mas buo, mas matatag, mas payapa. Lumapit si Nika, ang tasa ng kape at ngumiti. Akala ko nakalimutan mo na itong kape na to. Ngumiti si Jake. Nanginginig ang mga boses nito.
Hindi mo kasi pwedeng kalimutan ang lugar kung saan ka unang natutong magmahal. Tahimik silang nagkatitigan. Walang salita pero sapat na ang mga mata nila para ipariwalag ang lahat. Kamusta ka? Dumating si Mika. May lungkot. Masaya, buo na ulit ako. Ikaw? Mas mabuti na pero hindi pa buo. Parang may kulang pa rin. Jerick? Di ko alam kung may karapatan pa akong sabing mahal kita. Pero araw-araw yun ang totoo sa akin. Napayo ko si Nika. Kinagat ang labi niya. Hindi niya alam kung iyak ba siya o nginiti. Matagal na niya pinilit kalimutan si Jake pero sandaling yun parang bumalik lahat. Ang totoo, Jake, hindi ko rin naman kayang hindi ka mahalin pero natutunan kong piliin din ang sarili ko. Then let's start again. Hindi bilang mag-asawa sa papel, kundi bilang dalawang taong natutong magmahal ng tama. Sa tamang oras. Numating si Nika at sa unang pagkakataon, walang sakit, walang galit, tanging pag-ibig na totoo, malaya at totoo. Okay, Jake, pero sa pagkakataong to, hindi na kayong babae na magpapaksakal sa'yo. Gusto ko ng pag-ibig na malaya, hindi pilit. At yun din ang gusto ko. Pag-ibig na hindi na kailangang ipilit. Kasi naroon na talaga. At sa gitna na katahimikan ng cafe, nagtagpo muli ang dalawang pusong minsang nasaktan. Pero piniling magmahal muli. Hindi dahil sa nakaraan kundi dahil sa panibagong simula. Minsan kailangan mo muna masaktan para makita ang halaga ng pag-ibig. At minsan kailangan mo magpaalan para muling makita sa tamang pagkakataon. Para kay Jake at Nika, ang pag-ibig nila ay hindi perpekto. Pero ito ay totoo. Lumipas ang 3 taon mula nang muling magtagpo sina Jake at Nika, hindi niya na minadali ang lahat. Nag-umpisa sila bilang magkaibigan, nagkilom, nagbago at unti-unting muling natutong magmahal sa tamang paraan, sa tamang oras. Tahimik silang naglalakad sa tabing dagat. Ang hangin ay malamig. Pero ang mga kamay nilang magkahawak ay mainit, tila nagsasabing, hindi na kita bibitawan. Ang weird, no? Dati pinipilit lang tayo magsama. Ngayon tayo na mismo ang pumipilit sa isa't isa. Siguro kasi minsan kailan mo munang mapilit para makita kung sino talaga ang para sa'yo. Ngayon, wala na ang galit, wala na rin ang mga luha ng nakaraan. Ang natitira nila ay dalawang pusong natutong patawarin. Hindi lang ang isa't isa, kundi pati ang sarili nila. Jake, salamat ha. Kasi minsan, naging mali ang simula natin. Ginawa mo pa rin tama ang ending. Hinawahan ni Jake ang pisngi niya. May ngiti sa mga labi nito. Hindi ko ginawa yun, Nika. Tayong dalawang gumawa ng ending na to. At sa ilalim ng araw na unti-unting lumulubog, nagtagpo ang kanilang mga labis sa isang halik na puno ng kapatawaran at pag-ibig. Hindi yun halik ng sapilitan o paghinganti, kundi halik ng dalawang pusong sabay na gumaling. Minsan ang pag-ibig hindi kailangan perfecto. Ang mahalaga, marunong kang maghintay, marunong kang magpatawad, at marunong kang umibig muli. Kahit minsan, ikaw din ang nasaktan. Para kay Jake at Nika, ang kwento nila ay hindi nagsimula sa I love you kundi sa sorry. At doon nila napatunayan na sa huli, kahit kaano pa karaming luha o sakit, ay masasabi nilang, ikaw pa rin. Tama bang mahalin kita? At iyon ay ang salitang, oo. Ang kwenta ni Jake at Nika ay nagpapaalala sa atin na kahit gaano kasakit ang nakaraan, may pag-asang bumangon muli. Ang tunay na pagmamahal ay hindi lang tungkol sa saya, kundi sa kakayahan nating magpatawad at magmahal ng walang kapalit. Dahil sa dulo, ang pinakamagandang kwento ng pag-ibig ay yung marunong mag-inom, marunong magbago at marunong tumingin sa bukas ng may ngiti. Maraming salamat sa pakikinig ng kwento natin ngayon. Kung nagustuhan mo ang story nito, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe sa Eperia TV. With ang bawat pag-ibig ay may kwentong bumabalik sa puso.
Hanggang sa susunod na kwento dito lang sa Iperia TV, kung saan ang bawat pag-ibig may aral at may ala-ala.